Mukhang nakakabuti pa ni Kai Sotto na maagang na-eliminate ang Yokohama B Corsairs sa Japan B-League dahil mapaaga ang kanyang pagpuntang US. It is expected na mas maraming mga teams ang pagsasalihan ni Kai sa mga NBA workouts bago ang NBA Summer League. Ilan sa mga teams na pwedeng magkaka-interest sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na kulang ng center, ang Golden State Warriors na kailangang mag-rebuild, at ang Miami Heat na nahihirapang makapasok sa playoffs. Pati ang Atlanta Hawks ay nangangailangan ng players na katulad ni Kai. Pero mukhang ang Indiana Pacers at ang Orlando Magic ang mayroong inside track na lalaruan ni Kai sa NBA Summer League. And this time is different compared last year dahil mas matagal ang planning ng Wasserman at sinisiguro nila na makakakuha na ng NBA team si Kai pagbalik niya sa US. Kahit gaano man kagaling si Kai, ay kailangan pa rin niya ang Wasserman upang masiguro na makakuha siya ng isang NBA guaranteed contract. Ito kasi ang trabaho ng Wasserman to make sure na mabibigyan nila ang kanilang mga players ng best contract possible. This year ay ang pangalawang taon na ng tambalang Kai Sotto at the Wasserman, kaya a lot is expected from the Wasserman na kilala bilang isang napaka-powerful agency sa buong mundo. Kaya hindi malayong in the bag na ang NBA contract ni Kai ngayong taon. At kung makapasok siya sa NBA, ay siguradong dudumugin ang NBA arena ng mga Pinoy at pati mga Asian fans dahil sa laki ng following ni Kai. Pambihira kasi ang kanyang popularity at ito ang isang dahilan kung bakit napakalaki ng possibility na ngayong taon na ang tamang panahon na makakalaro si Kai sa NBA. Well, hindi mahalaga kung anong team at kung ano ang kanyang role sa team. Mas importante, ang gagawa ng history si Kai bilang first homegrown Pinoy to play in the NBA. Looking back sa last 3 years, ay ngayong taon talaga ang mayroong napakalaking chance si Kai Sotto na matutupad na ang kanyang pangarap. Magaling na kasi ang kanyang injury, lumalakas na ang kanyang katawan, at nag-improve na ang kanyang stamina, kaya masasabi natin na mas nagkaka-interest ngayon ang mga NBA teams dahil sa kanyang pinakitang improvements sa kanyang laro at sa kanyang physicality. This year, ay dami na rin tayong mga nakikitang moves ni Kai na hindi natin nakita last year. Katulad na lang ng kanyang mga alley-oop shots na napaka-consistent na ngayon at kahit napakahirap na mga anggulo ay nakuha pa rin niyang i-shot. Katulad rin ng kanyang mga fast break plays na kung saan palagi siyang nauuna sa fast break kahit siya ang pinakamatangkad. And this is attributed sa kanyang improved stamina at bumibilis pa siya. In fact, kahit ang kanyang handles ay unti-unti na rin nakikita pati ang kanyang mga pasa. Kahit ang isang napakahirap na Eurostep ay kaya pala niyang gawin katulad nito. Ang kanyang mga atake ay ang dami na ring mga variations. Meron pa siyang spin move na may kasamang crossover between the legs. Ito ang mga moves ni Kai na nagkumbinsi sa atin na isa na siyang NBA ready. Lahat kasi ng hinahanap ng NBA para sa isang big man ay nasa kay Kai Sotto na lahat. Shooting, agility, mobility, speed and quickness, power and strength, skilled at monster pa sa shot blocking. At sa lahat ng mga ito, at kung hindi pa rin kukunin ng NBA si Kai Sotto, ay siguro hindi talaga para kay Kai ang NBA. Or let me say, ayaw ng NBA ng isang Pinoy na maglalaro sa kanilang liga. Napakagaling naman talaga ni Kai, and don't forget na he is a legit 7-3 player. Kaya I don't see any reason kung bakit hindi siya makakuha ng isang NBA team this year. At balitang NBA naman, Game 2, Los Angeles Lakers versus Denver Nuggets. Salpukan na. Sa game na ito, kontrolado ng Los Angeles Lakers ang laro. Kahit hanggang 4th quarter, lamang pa rin ang Lakers ng 10 points, 79-69. At dito, Aaron Gordon attacks the basket for 2 points. At sagot naman ang Lakers ng 3-pointer ni Taurean Prince. Pero atake naman itong si Bron for an easy layup. At dito, lob pass ni Delo to AD,
pero sayang at di nakuha ni Anthony Davis. At naipasok pa ang isang layup ni Jamal Murray. 73. Underneath Murray. Gordon looks to attack. He's underneath and scores. Ang daming nasayang na puntos dito ng Lakers at unti-unting kinain ang kanilang kalamangan. At dito ang gandang rebound ni AD galing sa mintes na tres ni Jamal Murray. Pero eto, sayang na naman ang bola ng Lakers. At eto pa, naagawan na naman ng bola si Anthony Davis. At Jamal Murray again, jumper, ilista mo na. At sinundan pa niya ng another layup. Pero sumagot naman itong si LeBron James, tira ng chest. At kuha pa ni King James ang rebound dito. Talagang buhat mode siya para sa Lakers. At tumira pa ng another 3-pointer si LeBron James. Dalawang sunod-sunod na tres ang kanyang nakuha. Pero humarurot ang opensa ng Denver Nuggets at talagang di naman papayag itong si LeBron James. At dito, Nikola Jokic, turn around and shot. Palitan ng basket ang dalawang kupunan at naipanalo ang laro sa buzzer beater shot na to ni Jamal Murray. At sa huli, panalo ang Denver Nuggets 101-99, talo ang Los Angeles Lakers. Habang si Shai Gilgeous-Alexander, sinagip niya ang Oklahoma City Thunder. Ibinaon ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang go-ahead basket sa final minute at naitakas ng top-seeded Oklahoma City Thunder ang manipis na 94-92 na panalo laban sa number 8 seed na New Orleans Pelicans sa Game 1 ng first round playoffs. Tumapos si SGA ng 28 points, umayuda naman ng 19 points itong si Jalen Williams at nagdagdag pa ng 15 points, 11 rebounds, 5 blocks si Chet Holmgren at iho-host muli ng Thunder ang Game 2 sa Paycom Center ngayong Webes. Sablay ang off-balance 3-pointer ni CJ McCollum sa huling possession ng Pelicans at binitbit ng 21 points ni Trey Murphy III ang Pelicans at sumigunda naman ng 20 points itong si CJ McCollum. Binasag ng jumper ni Shai Gilgeous-Alexander ang 90 all-tie sa may 32 seconds na lang ang natitira at na-foul pa, habang sinigawan siya ng crowd ng MVP. At isinalpak ni Shai Gilgeous-Alexander ang bonus para sa 93-90 lead. Agad sumagot ng midrange jumper si CJ McCollum para ilapit sa 1 point at na-foul naman itong si Chet Holmgren at naipasok pa niya ang isang free throw. Nai-set up si CJ McCollum pero mintis ang kanyang 29-foot pull-up jumper at sa huli, panalo ang Oklahoma City Thunder 94-92, talo ang New Orleans Pelicans.